Hello! Hello, kumusta kayong lahat? Kumusta ang lahat? Sana okay kayong lahat, lalong-lalo na sa aking mga kababayan na mga OFW. San sulok ng mundo man kayo naroroon, sana okay kayong lahat. Okay na ba kayo dyan? Wala na bang giyera dyan sa kinalalagyan nyo? Kung saan man kayo ngayon. Pagdasal natin na lahat ng OFW ay ligtas sa kapahamakan, no? Kasi alam naman natin na magulo dito sa Middle East ngayon. So dasal lang mga kababayan. So ang pag-usapan natin today is itong parating na eleksyon sa 2028, kasi umpisa na talaga ito, guys, no? Umpisa na ito sa bardagulan. Ayan. Umpisa na sa mga lipatan, yung mga butterfly na mga politiko, kung sino yung malakas, doon yan sila. Maglipatan na yung mga yan. Ngayon pa lang. Kasi noong 2025, alam nila nga sino ang malakas pa rin. Duterte pa rin ang malakas. Kaya, asahan nyo na, ngayon pa lang, marami nang maglilipatan. No? So, alam na natin yan. Ganyan ang ugali ng mga politiko sa ating bansa. Pero bago natin ito pagpatuloy, ang usapin na ito, kung sino bang itong ating pag-uusapan, ay huwag niyong kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, Ili TV, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga video patungkol dito sa mga magsitakbuhan sa 2028. Ayan. Ito, guys, atin ay hula-hula lang naman ito. Kasi hindi pa naman sila kahit si Inday Sara, hindi pa naman nga siya nagsabi, no, na tatakbo talaga siya, kasi nga hindi pa pwede, kasi kakatapos nga lang ng eleksyon, no, 2025. Pero kahit ang mga media tinatanong na siya, matagal na yan, 2023 pa lang, tinatanong na siya ng media kung tatakbo ba siya sa pagkapangulo. So sabi nga niya, malalaman lang natin yan sa 2026, no? Sa 2026 December, no? Kasi 2027 yun na ang pag-file ng candidacy. Yan. So ngayon, maraming nang nagpapahiwatig na tatakbo. Una si Risa Hontiveros, pero wala yan. Wala yan si Risa Hontiveros. Lalo na ngayon, lumabas na yung tanim witness niya. Yun talaga yung bagahe ni Risa Hontiveros, eh. Yung kahilig niya magtanim witness, no, sa mga kalaban niya sa politika. So ngayon, kung si Dilima nag-ano yung ibang mga witness na di umano binayaran lang sila, eto naman kay Risa Hontiveros, ganon din. Di ba? Ngayon, pag-usapan natin ito. Pwedeng magtandem, pwedeng ka magkalaban sa 2028. Eto, Duterte Macapagal. Ayan, pwede rin Saglo. Ayan, pwede din Saglo, Sara Gloria. Gloria. Ayan. So, etong ating dating Pangulo, pwede naman ito mag-vice presidente. No? Ginaano lang natin, guys, kung sino talaga ang mga pwede, posible na kukunin ni Vice President Sara Duterte na magiging vice niya. Kasi eto, ayaw na natin maulit itong
2022 na election na Uniteam, pagkatapos wala namang ano yung Uniteam nila, no? Ginagago lang nila ang taong bayan sa Uniteam, no? 'Di ba? Ang lakas nila, naglandslide sila dahil dyan sa Uniteam na yan. Kasi nga sawa na ang mga Pilipino sa awayan ng politika. To 2016, yung vice presidente, wala ding ibang ginagawa kundi batikusin si Digong. Pero kahit binatikos ni Robredo si Digong, hindi naisipan o pinag-isipan o sa isipan ni Digong na i-impeach etong si Leni Robredo. Maraming na-impeach yan, pero siya ang nagsabi na huwag kasi binoto ng taon, stop it. Di pag sabi ng stop it, di wala na. Ganon dapat. Pero si Bongbong Marcos iba. 'Di ba? Kasi nga gusto nila na mawala yung mga Duterte sa landas nila, sa landas ng buhay nila. Kaya gusto talaga nila ma-impeach. Kasi kung ayaw ni Bongbong Marcos na ma-impeach o yung impeachment, ang dali lang naman sabihin niya, itigil nyo yan. Itigil nyo yan. Ako ang masunod dito, hindi kayo. Di tapos, binoto ng taong bayan yan. Mas marami pa ang boto niyan sa akin. Tapos impeach ninyo. Di ba? Nakakahiya naman. Nakakahiya naman sa 32 million. Tapos i-impeach lang ng ilang congressman at ilang mga congressman na mga NPE pa. Yung isa dyan convicted, yung isa nakulong, nakalabas dahil pinalabas ni Bongbong Marcos, yan si Sabah, at yung pare na drug addict, yun ang mga nagkaso, yun ang mga nagfile ng impeachment si Dilima, si Castro, at saka yung pare na drug addict, yun ang nagfile ng impeachment. Diba? So ngayon, eto, Duterte makapagal. Alam niyo guys, kung bakit niya natawag si Martin Romualdez na tambaloslos, dahil yan doon sa galit ni Vice President Sara na tinanggal si Gloria Macapagal, tinanggal ni Martin. Dahil daw si Macapagal o si Gloria ay kinausap daw ang mga congressman. Kinausap daw yung mga congressman na mag-alsa. O diba? Kaya tinanggal. Nagalit si Inday. Yun ang umpisa na tinawag siyang tambaluslos. Then umalis si Inday doon sa partido nila. Yun. Diba? Malapit talaga ito si Gloria sa mga Duterte. Diba nakukulong yan si Gloria? Giano rin yan ni Digong. Kumbaga giano na lang siya sa bahay. At napatunayan naman na nawala naman sala na si Alam niyo ito si Gloria guys, maliit ito na babae pero matalino. Matalino yan. Umabot yan ng 9 years. 9 years bilang pangulo ng bansa. At hindi siya na katulad ni nila Irap na impeach, binalayas. Si Gloria, hindi yan nangyari sa kanya. Dahil alam nyo,
merong mang pagkakamali si Gloria Macapagal, pero ang kagandahan sa kanya, marunong siyang tumanggap o marunong siyang mag-apologize, maghingi ng tawad kung ano man yung kanyang mga mali na nagawa. Naalala ko pa noon yun, na nag-I am sorry siya. Hindi pa ako mahilig sa politika noon, pero alam ko, usap-usapan doon sa amin, kasi yung mga tao doon, mga malapit sa mga kapitbahay namin, ay politiko. Pag nag-ano sila, usap-usap, yun doon sa mga, yung nangyari kay Gloria, yung sa Hilugarsi. Pero, humingi siya ng tawad in public sa taong bayan. Diba? Ngayon, yung ating gobyerno, lantaran na yung mga ginagawa, puro kasinungalingan, hindi yan marunong humingi ng tawad yung mga yan, mga demonyo yan eh. Oh. Mga demonyo yan. Oh. So, posible guys, na magtandem or etong si Vice President Sara Duterte at saka si Gloria Macapagal ay magtandem sa 2028. At sino pa ang ibang tatakbo? O nagpahiwatig na si Martin Romualdez. Oh. Pero magtaka ka kasi sabi ng spokesperson niya na wala daw balak si Martin Romualdez na tatakbo sa 2028 election. Pero ngayon mismo si Martin Romualdez nagsabi na katulad ni Risa, open sila. Oh. Sa pwedeng mga tatakbo sa 2028. Oh, diba? Eto guys, giano ko lang ito. Eto, akin lang naman ito. Ang gipartner ko kay Martin ay si Tulfo, no? Kasi before, sabi ni Tulfo, hindi siya tatakbo. Kasi nga, giano siya na, giano siya sa survey dati. Sinabi niya, wala naman siyang balak tatakbo pagkapangulo. Pero malay natin, siya ang kukunin ni Martin Romualdez bilang BC. Kasi alam natin na mga Tulfo ay ang pangalan, matundog at makilala yung mga pangalan nila. No? So, may posibilidad. Baka ang tandem nila ay Rofo o Roto. Ayan. Roto. Romualdez Tulfo. Ayan. Hindi naman pwedeng Rotol. Rotol. Kung kuan yan, Ratol. Naratol na. So, Roto. Pwede din sila maging Mara. Kasi Martin Rafi. Oh, di ba? Mara. Ayan. Tapos Saglo. Sara Gloria. Ayan. Pwede, di ba? So, sino kaya sa kanila ang kakain ng alikabok sa 2028? Guys, alam nyo, si Martin Romualdez palagi na nanalo kasi walang kalaban. Diba ngayon, automatic, naging congressman siya kasi walang kalaban. Dahil yung mga kalaban niya ay kung ano-ano yung mga kinakaso, ginadisqualified, na yung kalaban niya, di ba?
Wala pa daw yung 1 taon kasi dyan sa lugar nila. Oh, kaya hindi pwedeng tumakbo. Oh. Ngayon, kung tatakbo siya pagkapangulo, ano ang kanyang inaasahan? Yung Miro? Si George Garcia? Kampante siya? Na ipapanalo siya ni George Garcia? Katulad nung ginawa nila sa 2025 midterm election? Bakit hindi nanalo yung ibang kandidato sa Bagong Pilipinas, yung sa alyansa? Ayaw ni Lisa noon eh. Yung mga kandidato na yun, yung hindi nanalo, ayaw ni Lisa yun. Kasi nakita nila na mga butterfly yun eh. Mga balimbing. Alam na nila yun. Kahit sila, ayaw nila yun na manalo. Kaya pinasok nila yung 2 dilawan. Kasi, alam niyo yung si Pacquiao, pero si Binay, hindi nanalo. Pero nanalong mayor yun sa lugar nila. Eto, si Pacquiao, si Tolentino, ay pagdating sa impeachment, ano talaga ito? Kita naman ninyo sa impeachment. Yung ano ni Tolentino, no? Ewan ko lang kay Pacquiao, no? Kaya hindi nanalo yung mga yan eh. Si Abalos. Si Abalos ano yan? Marcos talaga yan. Pero nung panahon ni Duterte din yan. Diba? Ganon talaga mga politiko. Kung saan sila magkapera, doon sila. Ganon lang yun. Alangan naman doon sila kakampi sa wala na silang makuha. Hindi nagpasahod sa kanila. Doon talaga sila sa nagpasahod sa kanila. Ganon lang yun. Kaya nga ang eleksyon ay ano yan, walang permanenteng kaibigan. Kaaway mo ngayon, kaibigan mo na naman bukas. Kaaway mo siya sa eleksyon, pero pag natalo na, kaibigan na naman ulit. Pag dating na naman sa sunod eleksyon, magkaaway na naman. Ganon na ang laro. Pabalik-balik na lang tayo. Diba? So ito guys, ang abangan natin. No? Abangan natin. Malapit na. Ilang buwan na lang. 2026 na. So, pag 2026 na, ano na yan? Nagpapahiwatig na nga yung iba ngayon eh. Diba? So, next year, ano na yan? Mano na talaga natin kung sino talaga ang mga tatakbo. Kasi si Vice President Inday, wala pang ano yan. Wala pang partido yan. Wala pang partido yan sa nasyonal. Pero, automatic yan. Anuhin naman yan ng PDP laban. No? Kinukuha ng PDP laban yan. Pero hindi pa siya nagpamembro doon. Pero kung mag-ano man yan siya, dyan yan sa PDP laban. Kasi yun ang ano ng tatay niya. At wala na yung tatay niya. So kailangan sila dyan. Naman dalawa ni Basti. Sila ang mag-manage ng ano na yan, partido.
Alam nga naman pupunta pa siya dun sa ibang partido. Sino pa bang partido ang pwedeng puntahan niya? Di ba? Pumunta lang naman yan doon sa partido ni Martin Romualdez noong panahon ng eleksyon. Kasi nga nagtandem sila ni Marcos. Oh. Di ba? Yun lang guys. Sino ang kakain ng alikabok? Ug sa Bisaya pa kinsay mukaon og abog sa 2028. Wag lang tayo mangdaya. Di ba? Kasi etong si Martin, maraming pera ito. Maraming pera. Di ba? Kaya niyang bayaran yung mga leaders, mga mayors, governors, barangay kapitan. Di ba? Bagsakan nila ng pera yan. Oh. Di ba? Tapos yung kumilik, pakainin nila ng bilyonis yan para ipamanalo sila. Pero dahil sa nangyari nung midterm election, left and right ngayon yung mga kaso, mga motion, mga kung ano-ano pa. Dahil sa ginawa dyan sa kumilik. Oh. Di ba? Tapos ulitin nila pa. Nako. Iwan ko na lang sa'yo. Oh, yung ano dyan sa kumilik. Marami na itong haharapin na kaso sa darating na mga panahon. Tapos, may 2028 pa. Meron pang BARM. Meron pang sa barangay. 2 eleksyon pa bago ang 2028 eleksyon. Kaya yun ang ating bantayan. So, kailangan nandun na tayo sa Pilipinas bago pa man darating ang mga araw na yun. Kasi, bardagulan na. No? Bardagulan na sa kapitan, mga barangay official, tapos doon sa BARM, no, mag-eleksyon na doon. Magulo pa naman yan dyan. Then, 2028, mag-umpisa na. Alam nyo, madugo ito guys, ang eleksyon sa 2028. Grabe. Kung madugo man itong 2025, mas itong 2028. Bardagulan ito to the max. Kaya be ready. I-ready. Ano bang i-ready natin? I-ready na ang ating mga gagamitin. Tripod, cellphone, power bank, kung ano-ano pa para gamitin natin sa kampanya. Yan. So, hanggang dito na lang. Sinong manok nyo? Team Roto o Team Duma? Ayos Sige. I-comment nyo lang kung sino ang gusto nyo sa team na ito. Duma versus Roto. Ayos na tandem to. Sino pa kaya ang mga ibang tandem? Kasi ano ito kung 5 ang tatakbong presidente, so 5 tandem. 2020 to Marcos Duterte. Tapos Robredo Pangilinan. Di ba? Noong 2022 Lenny Kiko. Tapos Pacquiao Lim. Di ba si Lim ang ang vice ni Manny Pacquiao? Si Lim. Tapos Isko. Sino ba ang vice ni Isko? Si Willie Ong. Tama. Isko Willie.
Di ba? Tapos, Soto Lacson. Oh. Yun yung mga tandem 2022. Di ba? Ayos. Sino kaya ang malakas na tandem ngayong 2028? Yon ang kaabang-abang. So, mag-ready na. Mag-ready na. Yung mga mahilig dyan sa politika, mag-ready na. I-ready na niyo yung mga magaganda ninyo mga cellphone. No? Kaya para saan yung kampanya, nandun tayo sa ating mga susuportahan na mga kandidato. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyo and God bless you all.